Thank you, sweetheart. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Let us pray. Dearest Heavenly Father, in the name of my dearest Jesus, that's my dearest fellow countrymen. Open their minds, the understanding, and all of these peoples of the world. Let them believe. Cast out unbelief and dust from them and bind the power of darkness. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Basically, please, my dear brothers and sisters, my dear peoples of the world, my dear fellow countrymen, when I say something of great importance regarding the salvation of man, protection from any invaders, any creatures from other planets, and communist invaders, even if they are by the millions, I guarantee, by my faith in God, we can overcome them in the name of Jesus. Hallelujah. Believe. And I tell you, in all sincerity, nothing can be done for the peoples of the world by all religions united together, more than 10,000 religions throughout the world. They cannot do anything to protect other peoples of the world from the onslaught of communism. But I tell you, by faith in God, they will be put into shame. They will be humiliated by the power of the living God. In the name of Jesus, amen, amen. Praise the hallelujah. I can guarantee you. We are going to read the letter of Dr. Jose Rizal. To Blumentritt. Allow me to read it to you. I wish to hit the prayers, but as the prayers utilize religion not only as a shield, but also as a weapon, a protection, gissel, fortress, virus, etc., etc. I was forced to attack their false religion, superstition, to fight the enemy that hid behind it. If the Trojans had placed a grand Pallas Athena over the fortress, and from there had fought against the Greeks with their arrows and their arms, I believe that the Greeks would have also attacked Pallas Athena. God ought not to be utilized as a shield and protector of abuses, unless to use religion for such purposes. If the prayers really had more respect for the religion, they would not use so open its sacred name and would expose it to the most dangerous situations. What is happening in the Philippines is horrible. They abuse the name of religion for a few pesos. They hawk religion to enrich their treasuries. Religion to seduce innocent young women. Religion to get rid of an enemy. Religion to perturb the peace of marriage and the family. If not to dishonor the wife, why should not I combat this religion with all my strength when it is the primary cause of all our sufferings and tears? Responsibility falls on those who abuse the name of religion
Christ did the same to the religion of his country, to the Pharisees, who had abused too much. Lahat magsabi, praise the Lord. Minamahal, as a matter of fact, billions or trillions have been deceived, and now they are wallowing in the mire, in the kingdom of Satan, in the fires of hell, where worms died not and fire is never quenched, because of indifference and apathy, neglect, kung alin ang bagay, kaligtasan, katotohanan, hindi hinahanap, hindi binabasa ang banal na kasulatan, na dito natin malalaman ang katotohanan. Kung tayo nasa katotohanan o wala, bakit asahan ang tao, nagtuturo ng reliyon, na tayong pandaya, walang kabulan, walang kapangyarihan, ngunit sa tao ni Kristo, mahal Panginoon, hallelujah, the power of God to salvation, the gospel, will empower us to overcome the enemies of our loving Savior, especially in these perilous times when so many people are so greedy, so selfish, so cruel because of sufferings and injustices. Many will become robbers, hood-uppers, kidnappers, killers, and murderers, and rapists. And many will invade nations against nations. The ruthless communism will engulf the entire world. Combine all the religions throughout the world, they cannot overcome communism. But through the gospel, the power of God to salvation. Hallelujah! I believe, and I assure you, I guarantee, we can overcome them in time over Satan and Satanism. Amen and praise the Lord. Hallelujah! What is religion? It is a union between man and God. Try to read in your dictionaries. Religion is a union between man and God. God's, small g, in Revelation chapter 9 verse 20, to kneel before God's, you are kneeling before Satan. Pagkik-onyo ng tao sa mga Diyos-Diyusan, ang ibig sabihin ng reliyon. Sa Biblia, Revelation chapter 9 verse 20, ang pagluhod sa mga rebulto ay pagluhod kay Satanas. Minamahal, hallelujah! I'm sincere in telling you that I love God and I love you more than myself. That is the truth. Why? Hinamak ko ang kamatayan. Ako'y nanalangin ng 19 days without water and food because I love the salvation of our dear countrymen and the peoples of the world. If you are going to fast and pray for this without eating and drinking, you will die. But because I believe there is power in fasting and prayer, nothing shall be impossible to you. You have faith in God and you fast and pray, nothing shall be impossible to you. Amen and praise the Lord. As a matter of fact, in 1987, when we were about to be run by communism, we're begging that there's no need for a dialogue with the government because they have captured our country. The NPS, according to them, has surrounded our countries, and there's no need to discuss, to have a dialogue with the government. I saw the cruelty and the arrogance of communism. 1987, nagdikta sa mga munisipyo, sa mga party captains, ang mga komunista, ito ang gawin ninyo.
Akala mo, mahigit pa sa mga hari, malupit, na katulad ni King Nebuchadnezzar, nang hindi lulot sa kanyang tributo, hindi sasama sa reliyon ni King Nebuchadnezzar, ay susunugin. Millions ang pinatay ni Emperor Nebuchadnezzar sa buong daigdig more than 3,000 years ago. Ganon din ginawa ng komunismo. Hundreds of billions ang pinatay ang ay sumama sa komunismo, katulad ni Hitler, ni Vasily. Pinagpamorder ng billions of people in Europe. Minamahal, nakita ko na sabi ng Panginoon, mahal Panginoon, I have not given you the spirit of fear, but of power, and of love, and a sound mind. You can overcome the devil. You can resist the devil. You can cast out devils. You can tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall harm you. We are the kingdom of God. For the kingdom of God is not in word, but in power. Power to triumph over Satan. The church of the living God is a group of people indwelt by the Spirit of the living God. He has given us the spirit of power and of love. In other words, there are two ways by which we can win the world and bring them to the kingdom of God and snatch them away from the hands of Satan by the power of the living God. The nations will have to unite throughout the world and hear the gospel. We can prevent, without doubt, we can prevent nuclear war. Maiwasan ang nuclear war by the power of God unto salvation. Kung ayaw maniwala ng mga bansa, mga warlike, communist nations of the world, we can use the spirit of power, the spirit of power, but of love. If you are going to hear the gospel, the sicknesses, ang karamdaman na bunga ng kasalanan ay gagaling. Ang mga drug-addict, mawalang bakit drug-addict, ang masagong gali ay magbabago, babait sila, maging tunay Kristiyano, anak ng pamit na Diyos, magbaba sila ng buhay, ng hanggang, hallelujah, yung spirit, joy, unspeakable, and full of glory. They are seeking for peace and prosperity. It says, believe in your God, so shall you be established. Believe in the prophets, so shall you prosper. You need peace. Jesus Christ is the Prince of Peace. Siya ang kailangan. We need Him. Let Him allow Him to enter our hearts and have peace and joy unspeakable and full of glory. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I shouted with a loud voice. 1987, when I said, after the Lord God told me to hold a crusade in the Lunita against communism, I said, beware, communism is Satanism. I declare war against communism. No one can overcome me because I'm a child of God. I'm a preacher of righteousness. God is with me. I can overcome the enemies of God in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. I shouted. I said, I decreed in 7 months, communism throughout the world will fall. What a miracle. In 4 months' time, Germany, Russia, Czechoslovakia, and other nations of the world who do not believe in God will, hallelujah, without any bullet being fired against them. Amen and praise the Lord. Bumagsak ang komunismo sa buong daigdig. Hallelujah. In times, 10 gabi, pinagsasabi ko sa TV and radio, cast out on demons of communism, for communism is spirit. Sinabi ng Biblia, be strong in the Lord, in the power of His might, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the darkness of this world. Ang ating kalaban ay tao, kundi demonyo na di Satanas, espiritu
gawin kang alipin ng kasalanan. Ika'y maging murderer, killer, ruthless, rapist, hallelujah, murderer, hallelujah, yan ang gawa ng demonyo, hallelujah, be strong in the Lord, in the power of His might. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Put on the whole armor of God so that you can stand against the wiles of the devil. Pray with all supplications, with fasting and prayer. Be righteous. Your faith should be sound with the gospel of peace. Have faith in God to triumph over Satanism against the whims and caprices of the devil. Hallelujah! Pananampalataya sa pamamagitan ng Diyos, but faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hallelujah! It is very, very important that you should attend and hear the gospel so that you'll acquire faith from our loving God and have atomic power in God. For simple faith comes from us, but faith in God comes from the Word of God. You hear in our services throughout the country and even throughout the world. Hallelujah. So you have got to come if you want to skip the path of hell, if you want to be healed of your sickness and diseases, if you want to be enriched. For it is the will of our destiny, the Father, when He says, my beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Hallelujah. Tatlo, triple blessing, tatlo. Hallelujah. Material, physical, and spiritual well-being. Hallelujah. Tatlo ang pangako ng Panginoon. Ngunit, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Praise the Lord. The inventors, the authors of religion were so cruel, so ruthless, heartless, shameless. King Nebuchadnezzar burned millions of people. Sinunog ang millions na ayaw sumama sa kanyang reliyon sa pagluluhod sa mga rebulto. Daniel chapter 3, verse 16 up to 20. Can you read it? Imagine nyo mahal, impero ng bugdaigdig, ilan ang inosente mga tao ayaw lungod sa kanyang rebulto. Kapag hindi luluhod, sila ay susunogin. Itong reliyon na ito, ang lumaganap hanggang Europa, buong Europa, hanggang Roma, hanggang Pilipinas, hanggang Spain, Manila, Nila Magellan, Ligapita, Legazpi, Padre Damaso. Na itong mga reliyon na ito, mismo mga pare pinagpapatay rito, mga pare pinatay ng mga prayer na maniwala sa Roman Catholicism. Ito ang naging sanin ng kamatayan ni Rizal, naging martir si Rizal, nagsasabi, hallelujah, daya, hallelujah, dahas. Iribing, horrifying. At nagkapagtataka. Ang nagsasabi ng mga taga-Samar, taga-Visayas, ay mga kawatan, ladrones, sinabi ng mga Kastila, sundalo, nila Pigapita, Magellan, sinabi sa Samar nung nawala ang bagay sa barko nila, sinabi ninakaw ng mga taga-Samar, sinabi mga ladrones, mga kawatan, ang mga taga-Samar. Bakit ngayon kayo naniwala sa Roman Catholicism dahil mga Kastila, manlulupig, conquerors, invaders, cruel, ruthless, murderers, hallelujah, mga babaero. Mamulat na tayo sa katotohanan. Bakit tayo dinadala sa impyerno? Sa papagitan ng Paulong sa Repulto, dahil sinabi ng Biblia sa Revelation 21 verse 8, ang lahat ng lumunod sa Repulto ay tapon sa impyerno. Sabi ng Panginoon Diyos, itapon sa impyerno ang lahat lumunod sa Repulto. Bakit pa naman dala mga Kastila, so cruel and so ruthless and so wicked, nagdala ng Roman Catholicism, nagmurder kay Burgos, Gumis at Zamora, kay Rizal, kay Cristo, ating mabait na Panginoon. Mismo mga Roman Catholic cardinals, priests, Roman soldiers, Roman Catholic soldiers, nagmurder kay Cristo sa mahal na Panginoon.
hanggang ngayon, hindi tayo nababulat ng reliyon na yan, galing sa mga kampo ni Satanas, patungong sa pinaimpyerno. Mamulat na tayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Because of my great love for you, my dear fellow countrymen, these peoples of the world, I am not afraid to die for the truth. Katulad ni Rizal, hindi siya natakot mamatay, alang-alang sa katotohanan. Ang diferensya lamang ay walang kapangyarihan si Rizal, walang Espiritu ng Diyos, ngunit mayroong Espiritu ng Diyos, walang takot, laging mananaw sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kali, read it. Ang propetang si Daniel, Kabanatang 3, talatang 14. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo, o Sadra, Mesa, o Abednego, na kayo hindi nangaglilingkod sa aking Diyos, ni sumasamba man sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo nga'y magsipaghanda sa panahong iyong marinig ang tunog ng korneta, ng flota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat ng sari-saring panugtog na mga pirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa. Mabuti, ngunit kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y hahagis sa oras din yon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadra, si Mesa, at Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas. At nililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy, napuspos ng kapusukan si Nabucodonosor, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago labang kay Sadra, kay Mesa, at kay Abednego. Kaya't siya'y nagsalita at nagutos sa kanilang painitin ng hurno ng makapito na higit sa dating pag-init. At ang kanyang inutusan ang isang malakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo, nagapusin si Sadra, si Meka at Abednego, at sila ihagis sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayon, ang mga lalaking ito'y tinalian ng mga suot, may tunika, may balabal, at may kanilang ibang mga kasuotan. At sila'y hinihagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sabagat ang utos ng hari ay madalian, at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadra at kay Mesa at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadra, si Mesa at si Abednego, ay nagsibagsak na nakagapo sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy, si Nabucodonosor na hari ay nagtaka, tumindig na madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nangagsabi sa hari, totoo, O hari. Siya'y sumagot at nagsabi, narito, aking nakita at nakikita ang apat na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila'y walang paso, ang anyo ng ikaapat, kawangis ng isang anak ng Diyos. Amen. Let us say, praise the Lord. Hindi maliit na bagay yan nila, mahal. Sa buong daigdig, sa mahigit 10,000 reliyon sa buong daigdig, mayroon ba nangyari na mga tao inagis sa gitna ng apoy, hindi nasunog? Mayroon ba napunta sa iceberg, lumubog ang barko, nabuhay? 3 minuto lang, patay na. Ngunit sang born again, kasama doon, sa Siberia, nasa ilalim na siya bumulusok. Halos naging yelo na kanyang katawan. Nanlangin siya.
mahal na Panginoon, iligtas mo ko. May humawak na kamay sa kanya, dinala siya sa dalampasigan. Hallelujah! Praise the Lord! Ang gulat ng mga Rusyans, siya ay naglalakad. Parang tuwid na. Hindi na makuha ng kanyang paa. Nanigas. Dinala sa ospital. Sinabi ng mga Russian doctors, 3 minuto ka lang diyan, patay ka na. Ngunit ikaw ay buhay. Ano ang iyong talisman? Ang aking talisman ay si Kristo, ang aking Diyos na buhay. Amen! Praise the Lord! Nakita ni Haring Nebuchadnezzar, walang kapangyarihan ang kanyang apoy sa malpitawa sa pamamagitan ng Diyos, supasamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng Diyos. Siya ay nag-order. Sinabi niya, walang makagawa nito kundi ang totoong Diyos sa langit, makapangyarihan, ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego. Kung patuloy kayo sa pagsama sa aking relihiyon, sa pagluto sa mga rebulto, at inyong tanggihan ang katotohanan sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, kayo'y putol-putulin ang inyong mga bahay gawing mga tumihan. Kande, Daniel chapter 3, verse 26-27. Daniel chapter 3, from verse 26. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth, and come hither. Then came Shadrach, Meshach, and Abednego, came forth of the midst of the fire. 27. And the princes, governors, and captains, and the king's counselors, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was a hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Hallelujah! Praise the Lord! Sa nangyari na yan, ang hari ng buong daigdig ay nakumberte. Ang kanang Diyos nung araw ay batot siminto. Nung nakita ang himala, ang kanang Diyos ay Diyos sa langit, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil ay ayaw na ng apoy ng impyerno. Nalaman ni Haring Nebuchadnezzar na ang pagload sa ributo ay pagload kay Satanas. Na ang lumod sa ributo ay tapon sa apoy ng impyerno. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen! Praise the Lord! Malaman po natin ito, mga reliyon. Tabong daigdig na tuturo ng kamalian. Pahamak. Maling turo. Nagbibigyan ng porhemplo na pag-murder. Ng pagka-wicked. Pagka-cruel. Pagka-ruthless. Katulad ni Hitler, ibig niya ang buong daigdig ay magiging followers ni Basile, Sekretary ng Vatican sa Germany. Naging magkaibigan ito at naging Papa sa Roma 60 years ago. At ito'y nag-unite against the world. Si Basile ng Italy, ng Roma, Hitler ng Germany, Hirohito ng Japan, agawin ng buong mundo sa dahas. Nagmurder na lang milyon si Basile kasama ni Hitler. Yan po ang nagbibigay ng kalagim-lagim na porhemplo sa buong daigdig. Hallelujah! Ang mga followers ng King Murderer.
saan nakumpya? Saan nagmana ng ganyang ugali si Hitler at si Basile? Doon sa mga pare, 2,000 taon na nag-murder kay Kristo sa mga Panginoon, na akala nila pag-murder ay paggawa ng mabuti para sa mabuhay ngayon. Malaman natin anong mabuting gagawin ng tao. Ang tao, makinig ng Ebanghelyo ni Kristo, mabuting balita, sila magbabago, mawala ang kanilang mga bisyo, ang karamdaman ng buhay kasay gagaling, hallelujah, at matanggap si Kristo, magkaroon kapayapaan at buhay na langgang sa pangalan ng Isus. Mabuting balita, kapangyarihan ng Diyos na malabanan mo ang tukso ang kasalanan upang maging tunay na Kristiyano, anak ng mabait na Diyos na magmana ng buhay na walang hanggang. John chapter 19 verse 6. My dear fellow countrymen, wala na tayong emotionalism na magsasabi tayo kung saan ako nadapa hanggang doon na lamang ako. Ang aking reliyon ng lolo ko, nako, yan ay kamangmangan. Mamulat na sa katotohanan, be wise! Hallelujah! Maging matalino tayo, minamahal! I love you so much! Oh, dear Jesus, love you more! Wake up! Ang nagdala ng reliyon sa ating bansa, itong reliyon na ito, naging sanhi ng kamatayan ni Rizal ng thousands upon thousands of Katipuneros. Kababayan natin, mga pare na si Burgos, Gomez at Zamora, ayaw maniwala ng turo ng mga Kastila, ng Roman Catholicism na doktrina, na ang pagluhod sa mga revolto ay pagluhod kay Satanas. Nabasa nila sa Biblia, nabasa ni Rizal sa Biblia, siya ay wide reader, siya ay matalino, hallelujah! Binabasa niya, kaya kinalaban niya ang mga papa sa Roma, ni Rizal, yun ang ginagkamatay ni Rizal, hallelujah! Praise the Lord! Ang ibig sabihin, patuloy tayo sa ating reliyon, nagdaya sa atin, nagbigay ng kahirapan, ng mabait na buhay, ng pagdaya, kakampi tayo. Tanggapin natin ang reliyon ng mga invaders, mga foreigners, dayuhan, nagdaya sa bansang Pilipinas. Pinatay ang mga Pilipino, mga heroes, dahil ayaw nila sumama sa Roman Catholicism ng Espanya. Pinatay ang mga pare natin dito. Ngunit ngayon, saan tayo kumakampi? Itong mga tao ito, itong mga lidang reliyon ng spread, nagkalat sa buong mundo. Itong mga tao ito, itong reliyon na dala nila, ito rin ang reliyon ang nag-murder kay Jesus Christ sa mga Panginoon. John chapter 19 verse 6. Read it! Ang reliyon ito, ang nagiging number 1 kaaway ng pumita Diyos sa buong daigdig. The book of John chapter 19 verse 6. When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out saying, Crucify him, crucify him. Pilate said unto them, Take ye him and crucify him, for I find no fault in him. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang reliyon, naging sanhi, na pagka-murder ng ating mahal na Panginoon, ating tanggapin, maliwanag, itong reliyon ay karumal-dumal, na pinagkalaban ni Rizal, Burgos, Gomez at Zamora, ng Diyos na mahal na Panginoon, na pinagkalaban ang Roman Catholicism, na pinagkalaban ni Kristo. Ito ang nagmuna sa Kanya. Pabulat na tayo in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagtuturo ng kamalian na 3 persona ng Diyos o 4 pa ang Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Mayroon pang isa. Diyos din. Ang ina ng Diyos. Kung 3 persona ng Diyos, lalabas na totoo. Si Virgin Mary ay ina ng Diyos. Sa Biblia, walang umpisa ang mahal na Panginoon. Walang beginning. He created the heavens and the earth. Omnipotent, omnipresent. Hallelujah! Walang umpisa. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah!
Paano maging ina ng Diyos? Ang ipinangak sa sagsaban ay ang anak ng Diyos. Ang God the Father in Muslim, God is great. God the Father, 1 Corinthians 8:6. There's only but one God. God the Father, isa lang Diyos, ang God the Father. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Kung God the Son, ang tatawagan natin, ibang persona. Ang God the Son sa langit, anak na siya doon sa langit, bumaba, isinilang muli. Dalawang God the Son. Ngunit, naghimala, nagbuhay ng patay, nanalagi sa masakit, nagsigaling, kitungin na linis. Sabi niya, ang malapag noon, itong himalang ito, hindi akong gumagawa, kundi ang Ama na sa akin. Amen! Lahat magsabi, praise the Lord. Kindly, read it. From the epistle of St. Paul to the Corinthians. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. But to us, there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi po siya gumagawa. John chapter 5, verse 19. Kindly read it. Ang gumagawa ng himala ay ang Ama na nasa langit. Yan ang Espiritu na ating mabait na tagapagligtas. Juan Kapitulo 5, talatang 19. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman ng kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat ng turo, nagtuturo ng Trinity, kapag-habag, walang kaligtasan, even 1%. Ng God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, walang kaligtasan. Di 1%. Bakit? John 8:24, sinabi ng mahal Panginoon, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Kindly, read it in Tagalog and English. The Gospel according to St. John chapter 8 verse 24. I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Mga Trinitarian, mahilig magdaya ng Biblia. Ang liwanag, John 8:24, if you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Kung di kami niwala na ako nga, ang ibig sabihin siyang God the Father, Isaiah 43 verse 10 and 11. Hindi sinabi, ako nga si Kristo. Wala diyan. If you do not believe that I am He, you shall die in your sins. Translated ng Trinitarian pastor, dinagdagan. O kapag-habag kayo, dindaya niyo ang mga tao sa buong mundo. Ang ibig sabihin, I am He. Isaiah 43 verse 10 and 11, I am He, I am God the Father. Ang ibig sabihin ng mga Panginoon, pag hindi ka naniwala na ako ang God the Father, mamatay kayo sa inyong kasalanan. Kindly, read it. Isaiah chapter 43, verses 10 and 11. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Siya lang ang tagapagligtas. Ang God the Father. Siya lang ang Savior. God the Father. Ang malapit ni Jesus ay nagkatawang tao. Kaya minimal, pag mayroon kang Kristo, mayroon kang God the Father. Galatians chapter 4, verse 4 and 5. Kaya minimal, makita niyo. Kamuntik, maging 100% totoo ang teaching ng Islam. God is great. Ang Diyos nagpapagaling. Dakila, magkapangyarihan ng Diyos. Ang mahal Panginoon Isos,
nagpapagaling mga kitungen, nagbuhay na patay, si Dakila, dahil Diyos tama ay nasa kanya. God is great, God the Father ay nasa kanya. Siya ang gumagawa ng himala. Hindi yung Son of God ang gumagawa ng himala, yung kanyang Espiritu na God the Father. Galatians 4:4-5. From the Epistle of St. Paul to the Galatians, chapter 4, verses 4 and 5. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Lahat magsabi, praise the Lord. Natanggapin ng mga tao sa mong daigdig ang Espiritu ni Kristo. Ibinigay ng mahal na Panginoon ang Espiritu ni Kristo. Ang mahal na Panginoon, ang kanyang Espiritu ay, pag natanggap mo, you can cry, Abba, Father. Matawag mo nga, Ama, sa langit, pag mayroon kang Espiritu ni Kristo. To redeem them that were under the law, for the time of Moses. The law was law. The letter kill it, but the Spirit give it life. Lahat ng kasalanan, may kasala, pinapatay. Walang pinatatawad. Kamatayan ang parusa sa batas ni Moses. Yung pang batas. Alipin ang batas ang lahat ng tao. Walang makasunod at 10 commandments of God. Lahat ay kumit ng adultery. Lumulot sa mga revolto. Nangangagaw, nang murder. Ngunit sinabi ni Biblia, but the Spirit give it life. For this letter kill it, but the Spirit give it life. Ang utos ng commandments of God ay nagbibigay ng kamatayan. Ang tayo alipin ng batas ng 10 commandments of Moses. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Kasi sinabi ng Biblia, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the Spirit of life in Christ Jesus has been me free from the law of sin and death. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. God, read it. Romans chapter 8, beginning at verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Now, how can you walk in the Spirit? How can you resist the devil? Wala kang kapangyarihan labanan ng kasalanan. You cannot resist the devil. You can never overcome the devil. You cannot overcome the whims and caprices of the devil. You succumb to the whims and caprices of the devil if you are not indwelt by the Spirit of the living God. You need the Spirit of the living God. Amen. That's why it's written, a man must have the Spirit of God. A man without the Spirit of Christ is not of us. Kailan tao may Espiritu ng Diyos, ang walang Espiritu ni Kristo, hindi kanya. Hindi ka kanya dahil alipin ka ng kasalanan. Ikaw ay sunod-suran sa winsome caprices of Satan. Wala kang kalaban-laban kay Satanas kapag wala kang Espiritu ng Diyos. For it is the Spirit of God that beareth witness in our spirit that we are the sons of God. Romans 8:16. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord, the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the forces of evil, against kidnappers, and rapists, killers, and murderers, against the communist invaders, even from Russia and China. If you have the Spirit of the living God, all the Filipinos will unite, receive this Jesus as the Savior, believe the gospel, the power of God unto salvation, will triumph over Satan, over communism, Satanism, in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Walang magtagumpay na demonyo. The Christians are powerful. You do not realize that? You are so powerful. Takbuhan ang mga demonyo. Makita lang ang logo. Jesus Miracle Crusade. Nagtakbuhan mga hold-upper. Hallelujah. Takbuhan na.
nanginginig! Hallelujah! Pag narinig ng mga NP, mga abusayan, sirang ulo ng mga abusayap, pusos ng demonyo, pag narinig nila, pupunta si Pastor Almeida, Miss Almeida, sa Pasilan, takbuhan na, nagtatago sa takot na pangalan ni Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Subok na. Akala nila, they think they can cow us, they can scare us after the bombing in Maloso. Why? On the contrary, it is a blessing in disguise. The gospel is now well known throughout the world. Hallelujah. Everybody believes in this God. Hallelujah. May Diyos sa Pilipinas, sa Jesus, Miracle Crusade Ministry, ang mga patay na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Maraming mga doktor sa Mindanao, halos babalo sa kaisip. Nakita nila ang shrapnel sa ulo, sa utak ni Sister Rubilin. Tumawag sa akin, sabi ng mga doktor, biyakin ang ulo ni Sister Rubilin upang maalis yung shrapnel at ang kanang mata, tanggalin. Siya ay naubusan ng dugo at namatay. Matagal na siya patay. Ilang oras nung linihan si beloved brother Alben, na buhay, walang blood transfusion, hindi nilagyan ng dugo, na buhay hanggang ngayon. Praise the Lord! Hallelujah! Nagpupuri sa malaman ng buhay. Amen and amen. Praise the Lord! Ang ating malaman siyang buhay. Siyang katotohanan, siyang dahan. If you believe in me, even if you are dead, you shall never die. If you are dead, you will be raised to life. But if you keep my sins, you shall never see death. John 8:51. Pag sundin mo ang utos ng Panginoon, lahat, hindi mo makita ang kamatayan. Ngunit pag kayo nagkukulang, tatablan ka ng bala. Ngunit, pag panalangin sa'yo, ikay mabubuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us say, praise the Lord. Si Father Arnold, yung galon, natanggal ka ng kalating ilong, may bala para 45 sa ulo, naglalakad, tapos natumba, nabusan ng dugo, dinala sa ospital, 14 hours, more than 10 hours, patay. Nakita ng mga doctors. Pumunta si Brother Alvin alas 6 ng umaga, after one day, kasi namatay na doon. Nilihas by Brother Alvin Flores, nabuhay si Brother Edgar Dung Galion. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Eh bakit ka matatakot? Ang ating Diyos ay Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ngunit sinabi, na Isaiah 41 verse 10, my children, fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee in the right hand of my righteousness. Their weapons are as nothing. Your enemies are as nothing. They will hide from you for fear of you. If they will continue to fight you, they will perish. Lalaban-laban ang mga kusmusan demonyo, mga abusyap. Sa halip na matakot sila, pag makaawa, huminang patawad sa akin, nagpakita ng abilidad, tinakot pa rin ang mga workers doon, preachers sa Zamboanga. Anong ginawa? After 1 week, nagkrusada tayo doon. Ang daming mga Muslim, lumapit sa Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Hindi sa paglipat ng reliyon, sa pagtanggap ng kapangyarihan at buhay na walang hanggang. Tanggapin mo si Allah. God the Father, tanggapin mo, magkaroon ka ng kapangyarihan. Hallelujah! You can fight the devil. You can overcome the devil. If you have God the Father in you, for God is great. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Anong nangyari? Patuloy pa rin sa Maluso. Ang mga preachers pumunta roon. Bagaman ayaw ng mga police chiefs doon na tayo'y muna mag-Bible study doon. Dahil sila raw nasisisi pag may nangyari doon. Sila ang sinisisi. Hindi sila kanaminti ng peace and order. Ayaw nila. Sila, tuloy doon, tuloy. One day, sabi ko, wag muna pumunta dahil may krusada tayo sa Zamboanga. That day, mga 1 week after or 2 weeks after sa Maluso bombing,
Yung araw na yon, Martes, naghintay pala mga busyap, naghintay. Anong nangyari? Ginira sila ng ibang grupong rebelde, nagkamatay sila. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hindi, sinabi ng Isaiah 54 verse 17, no weapon on earth will prosper against you if my righteousness is in you. Lahat ng salita laban sa iyo ay mapapahamak. Amen and amen. Sila mismo napahamak sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat po sabi, praise the Lord. Can you read it? The book of the prophet Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, saith the Lord. Lahat po sabi, praise the Lord. Minamahal. So that everybody will believe without doubt. Read the Bible. In Matthew chapter 9 verse 35, it says, dear Jesus went about all the cities, preaching the kingdom, healing all manner of sickness and diseases. Pinagaling ang mga may karamdaman. Ngayon ng Ebanghelyo, ang ating mahal na Panginoon, ang mga karamdaman na gawa ng Diablo, for Satan comes to steal, to kill, and to destroy. But our dear Jesus comes to grant unto us abundant life, to heal the sick. Ito gawain ng mahal na Panginoon in Acts 10:38. Can you read it? In Acts 10:38. We know how our Savior was anointed with power and with the Holy Ghost, casting out demons, healing the oppressed, doing good because God was with him. Hallelujah. Can you read it? In Tagalog? Magawa 10:38. Sa makatupid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang mga puspos ng demonyo, anak ng tatay nilang Satanas na demonyo, John 8:44, sisirain ng himala raw ay sa Diablo. Ang pagpagaling ng karamdaman ay sa Diablo. Ang ibig sabihin nila, ang tatay nila, hindi kayo magpagaling. Sila sa Diyos. Hindi kayo magbago ng tao. Sila sa Diyos. Tayo, nagbabago mga tao rito. Hallelujah. Gumaling makaramdaman. Latos sa problema. Nawala mga drug addiction. Ang mga bisyo na wala. Naalis. Nalatos sa problema. Tayo, hindi sa Diyos. Sila sa Diyos. Tiyak na bagay, sila sa Diablo. Anak sila ng tatay nilang Diablo. John 8:44. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah. John 8:44. On the book of John, chapter 8, verse 44. You are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Lahat magsabi, praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Minamahal, I love you so much and we love you too. Thousands upon thousands dito na nalangin hindi kumakain, umaabot ng 2 buwan, 3 buwan. Dahil nasa Matthew 17 verse 16 up to 21, if you have faith in God, you do not fast and pray, you cannot cast out demons. Hindi gagaling ang mga karamdaman. Hindi makast out ang komunismo. Si Satanas ay abante upang alipinin lahat ng Pilipino sa buong daig, sa Pilipinas, mata sa buong daigdig. Naabante si Satanas gamitin ang komunismong mga taong napuspos ng demonyo na daya ng diablong komunismo galing sa Rusya, turo ni Karl Marx. Lahat ng matatanggap kay Satanas ng komunismo, maging demon possessed, agawin ang karapatan ng tao maglingkod sa mabait ng Diyos, agawin ang kaligtasan, for Satan comes to steal, to kill, and to destroy. But believe the gospel, the power of God to salvation. Hallelujah, praise the Lord. You receive the spirit of power. Usang power.
Irving kapangyarihan. Kapangyarihan. Kapag hindi maniniwala sila at maniniwala ngayon na mga leader sa buong bansa, halos nakakaisa ngayon dahil maniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo at wala ng kalunasan, maaari imminent nuclear war is coming. Ngunit, pag lahat ng mga linibong daigdig ay makikinig sa Ebanghelyo ni Kristo sa Jesus Miracle Crusade Ministry, magkrusada tayo sa Washington, sa New York, sa buong daigdig. Hallelujah! By the power of the living God. Kasi sinabi ng Propeta noon, I have not given you the spirit of fear but of power. Kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, hallelujah! Lahat ng mga bansa sa buong daigdig tatanggap kay Kristo, hallelujah! 200 bansa tatanggap sa mga Panginoon Jesus. Magkaroon ng kapayapaan. Ngunit mayroon hindi tatanggap. Ayaw nila. Ang iyong kapayapaan ay baliwala. Dahil lulusob ang mga bansa na may mga nuclear weapons na hindi nawala sa mabait na Diyos. Ngunit ang gamitin ay the spirit of power. I can decree and destroy all their weapons of mass destruction. Lahat ng sandata nila na pangwasak sa mga bandaigdig ay mawasak sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. We can use the spirit of power. The gospel. Marami ang nasa provision ng gospel. The power of God to salvation. Ang tayo magbabago, magkaroon peace and joy and unspeakable and full of glory. Hallelujah. Matanggap ang Espiritu ni Kristo. Hallelujah. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, gentleness, and faithfulness. Against such there is no law. Laban dito walang batas ng kaligtasan ng kamatayan. Walang batas ng kaligtasan ng kasalanan. You are over and above below sin and death. Hallelujah. For the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from below sin and death. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us sing. There's no more love about this Jesus. He's forcing us to preach the gospel with power and with love. Lahat na mahal ng hindi pa nakatanggap, mga baguhan, come to the front, receive our dear Jesus as your Savior. Lord, again, your faithless friend. Don't you ever tell me even but what can I say? Oh, it hurts to know 100 times I asked you back. The forgive me sounds so empty when I never change. Yet you stay and say I love you still, forgiving me time and time again. When you see the broken promises I made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's just
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. My dear brothers, Muslim brothers in Mindanao, you need peace. Jesus is the Prince of Peace. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. You need Jesus. There's Jesus as your Savior. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. All of this prayer, mahal na Panginoon, ako'y nanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita aking sariling kakapagligtas. Ako po'y nagsisisi lahat aking makasalanan. Patawaran mo pa ako. Iligtas mo pa ako. Sampu na kayo mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dear Heavenly Father, in the name of dear Jesus, have mercy upon all my dear peoples of the world, my dear brethren throughout the country. Hallelujah. My dear brothers and sisters, the Muslims. Lord God, forgive the sins, Lord, I pray in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Forgive, heal me, Lord, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you believe, touch your TV screens. Cast out the demons of cancer, leukemia, TB, diabetes. If you are sick of any incurable sickness and diseases, all the peoples of the world, lay your hands on your TV screen and cast out the demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, leprosy, AIDS, all diseases. Cast it out in the name of Jesus. Demons, sickness, and diseases, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In the name of Jesus, there's Jesus. Cast out. Hallelujah. Be healed. I'm healed. I'm healed. In Jesus' name. Be healed. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Raise all your hands. Shout at the top of your voices. Shout. Hallelujah. Praise the Lord from your hearts. Let us jump and shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, be healed in dear Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Those who were healed and those who are healed today, those who were not healed, do not raise your hands. Only those who are healed were healed. Raise all your hands. Amen. Those are sure that you have found the truth and that Jesus miracles ministry, those are sure that you are a real Christian bound for heaven. You are sons and daughters of God. Wave your hands. Wave your hands. If you are sure. Hallelujah. Ibagay-way ang makamay. Kung ikaw katiyak. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And say, thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, dear